ka-business naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Umari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Mapagpalang araw po sa lahat sa atin at welcome sa ating YouTube channel. Ako po ay bumabati ng kumusta sa atin lahat, no? Especially ang ating mga OFW around the world. Panibagong araw, panibagong reaction video po natin mga ka-business, mga kapapi. Ito nga sikat na artista dati, ano? At ngayon nabigyan ng biyaya ng ka-business official, ano? At so bago natin na ipagpatuloy yun, baka sakali hindi pa kami nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwedeng pakipindot po ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated kayo lahat sa aking mga nire-reaction ng video sa ka-business official Papa Dins TV at ka-business family, ano? Supportahan po din natin sila, ang kanilang mga channel, ano? Ang ka-business official Papa Dins TV. So go on na po tayo mga ka-business, mga kapapi, ano? At nakita naman natin, ano, pinuntahan nga nila ka-business ito nga si artistang sikat na artista dati na nagngangalang Rahul, si Rahul Dilo. At ay sa screen name niya doon lagi siyang kinukuha sa mga teleserye, yung nagaganap siya bilang higante, ano. So napuntahan nga ito nila ka-business dahil na scout ito ni Bornok. At yung kay Bornok, nakita niya ito sa Facebook, sa kanyang page account, no? Itong si Rahul, syempre nakilala ni Bornok kasi di ba naman di makakakilala sa kanya, no? Sikat siya dati, no? At makakailan lang at nakasama pa siya diyan sa Batang Quiapo, ano? So magbigay lang tayo ng ating opinion, no? At sa reaction na rin natin. Sariling opinion din. Ay napuntahan nga ito nila ka-business at nakita nila ka-business ang sitwasyon nito. By the way, mga ka-business, mga kapapi, na-i-vlog na rin ito siya ng mga ibang vlogger, ano? At siguro ay dahil nakita nila, no, na ganyang kalagayan, kaya nabablog din ng mga iba. At sa ngayon ay na-i-vlog na rin na-vlog na rin ni ka-business, ano. So at napuntahan nila at nalaman nila yung sitwasyon, ano, nitong si Sir Raul Dilo. Nandun sila at nakita nila yung sitwasyon, nakita nila yung talaga yung kalagayan nitong dating artista, no. So ito nga syempre nagpa-unlock naman siya ng interview. Syempre in-interview ni ka-business kung anong talagang originality niya, saan siyang probinsya, sino yung mga magulang niya, bla bla bla. At nalaman ni ka-business na ito pala si Raul ay kumbaga naging ulilang lubos in 5 years old at binigay siya doon sa kamag-anak ng tatay niya. Kumbaga yun ang kanyang kinalakihan, no? So medyo may pagkasalimuot ang kanyang buhay nung nandoon siya sa kamag-anak ng kanyang parents, pero kamag-anak ng kanyang tatay, no? Ganun talaga yung buhay, ano. So focus natin doon sa pagtulong ni ka-business sa kanya, no. At itinanong siya, yung longganisa ba ay talagang sarili niya yan, homemade ba niya yan, siya ang gumagawa. Ayon kay Rahul, inaangkat lang daw niya yun, kumbaga namomosyento lang siya. Dahil nga daw ay noong na nagtitinda siya ng lugaw, parang naabuso yung katawan niya at nagkasakit siya doon. So eto ang pinasok niyang paglalako ng langgunisa, no. At nakilala din siya ng kanyang mga suki ngayon dahil ipinupost nga niya itong pagtitinda, yung malanggunisang ang binibenta niya, no. So ayon sa kanya ay
medyo okay naman daw, nakakaraos din, pero minsan hirap din daw. So tingnan natin mga kabisnes, mga kapapi. Ang swerte sa ating buhay ay hindi natin alam, ano. So ito siya, at ay ayon kay Rahul, yung pagiging extra niya sa pag-aartista ay kumbaga hindi nasa sapat sa kanilang pamumuhay, no. Syempre pag medyo bata-bata ka pa, okay pa, pero pag medyo may edad ka na, minsan-minsan ka na lang kukunin, lalo na talent lang naman, no. Kumbaga extra lang, no, extra lang nagiging parte mo doon sa pelikula na hindi ikaw talaga yung permanente, yung bida. So mahirap nga naman, ano. So naisipan niya siguro na dumiskarte dahil sa ganyang pagkukuha sa kanya yung extra lang, ay paano nga naman sila mabubuhay. At maganda na lang, no, kahit naging sikat artista siya, pero hindi niya inisip yon. Ang iniisip niya yung matawid niya sa gutom yung kanyang pamilya, no. Madiskarte siyang tao, at ito ay ginawa niya para sa kanyang pamilya, no. At ay mayroon pala tong asawa at may dalawa siyang anak, ano, nag-aaral. Grade 7 daw, at saka hindi ko natandaan yung isa. Elementary pa rin yung isa, no. So yun nga, nagkatanungan sila ni ka-business, at natanong ni ka-business kung yung bahay ba yun ay sarili nila. Kasi syempre nakikita natin maganda, ano. Syempre mag-iisip ka na kanya yung dati nga siyang artista. At yun nga lang ang kinagulat natin, ay hindi pala siya ang may-ari ng bahay. Pinatira lang sila ng libre doon ng may-ari, no. Anong bait naman talaga ng may-ari, no. Ayon kay Rahul ay hindi daw sa kanya yun, at pinatira lang siya doon. At dahil nga naawa daw sa kalagayan nila, ano. At syempre sino ba naman na hindi magugulat, no. Dati siyang artista, tapos ayun, naninirahan sa hindi sariling bahay. At ayon kay Rahul, talagang mahirap naman daw talaga, dahil hindi naman lahat ng panahon ay mayroon siyang may kumukuha sa kanya, no, na extra. At ayon sa kanya, sa isang linggo 3 beses lang siya minsan nakukuha, at sa isang linggo 3 beses lang ang role niya, no. Paano nga kaya mabubuhay naman sa ganun, ano. So mas maganda na yun, at nagka-diskarte siyang magtinda ng langgunisa, no. So yun, at ayon kay ka-business, kung gusto ba niya magkaroon ng sarili niyang lupa. Syempre hindi, sino ba naman ang umayaw, ano. Ayon kay Rahul, oo, gusto daw niya magkaroon. Syempre yun ang pangarap niya. Lahat naman tayo pangarap natin magkaroon ng sariling lupa, na para hindi ka na mag-isip paalisin ka, hindi ka na mag-isip nag-uupa ka, kahit kubo lang, kahit hindi na maganda, at least yung lupa tinitirikan ng bahay mo, wala kang problema, iyon na yun, no. So kahit naman sino, no, kahit naman ako, nangangarap ako na magkaroon ako ng aking sariling lupa na pagtatayuan ng aking bahay, ano. So at ayon kay ka-business, kung talagang gusto mo ay pagbibigyan kita ng 100 square meter. At ayon dito kay Raul, nung nagtanong pa siya, talaga po, na parang hindi pa siya makapaniwala. Syempre, paano ka namang maniniwala na ngayon mo lang yung taong na-meet, nabibigyan ka ng ganong halaga, ano, na lupa. Hindi naman, alam naman natin kung magkaano ang halaga ng lupa sa 100 square meter, no. So noong una na pagka-vlog nila ka-business sa kanya, ay halos ayaw niyang ngumiti, dahil nga siguro pasan-pasan niya yung mga problema, yung pang-araw-araw nila, yung kung ano yung dapat niyang gawin, ano. At ang sinabi pa niya, ang isa niyang gustong gawin ay ang magkaroon ng sarili niyang puhunan at madagdagan ang tinda niya, itong langgunisa, no. So parang yung sari-sari store ang gusto niya. So ayon kay ka-business, yung bahay tinitirahan nila ay papasok, kumbaga hindi sa labas. Ang kailangan ay nasa labas para maraming makakita at makakabili rin sa kanya, no. So ayun nga, at nabigyan siya ng lupang 100 square meter. So bakit nga ba tayo magtatanong, bakit nga ba si ka-business namimigay ng lupa, ano.
ayon din naman talaga sa kanya, at ito yung adhikain ni ka-business. Itong binili niyang lupa ay ibabahagi niya yung iba, no? Yung blessing na natanggap niya, ibabahagi niya sa mga taong yung tulad na kapos talaga na walang matirahan, walang bahay. Yon ang priority ni ka-business, yung mga tao talagang ganon, no, na wala talagang matirahan, no. So yun ang adhikain niya, no, sa laki ba naman ng kanyang na-invest, no, ang blessing na natanggap niya, no. At saka mga ka-business, mga kapapi, wala naman sigurong tao, kahit gobyerno pa natin, ang mag-atubil magbigay sa atin ng lupa, no, na ganyang 100 square meter. At ayon kay ka-business, hindi ito bigay, hindi ito ipatira lang kayo, inyo talaga ito. Kumbaga may titulo talaga siyang i-distribute, no, kung matapos na yung lahat-lahat ng nilalakad nila ngayon, no, bibigay niya kanya-kanya, no, yung titulo talaga ng lupa na talagang iyo yun, nakapangalan sa iyo. So maswerte na lang, at mayroon ganyan na tao, no, na kahit kahit naman siguro sino, no, kahit sa gobyerno natin hindi makapag-aalay diyan sa ating mga kababayan na kapuspalad talaga, walang matirahan, hindi nila kaya mabigyan man nila ng sinasabi nilang urban 4, pero nagbabayad pa rin yung mga tao doon, nakatira doon. Kumbaga kahit sasabihin nila parang sa mga walang pabahay yun, sa mga walang bahay, pero nagbabayad pa rin yung tao doon. Alam naman po natin yan. Pero mayroon dito, no, ang ka-business, no, ay namamahagi ng kanyang blessing, no. Isa ito sa mga masuswerte, no, na bigyan ni ka-business ng lupa na 100 square meter, katulad nilang itong si Sir Raul Dilo. So parang congratulations po, sir, at napabilang kayo na nabigyan ni ka-business ng lupa, no. At ayon pa din naman dito kay ka-business, kung mayroong bakante si Sir Raul na araw o oras, pwede siyang magsukat na doon, di ba? So it means kung halimbawa nasukat na yun, pwede nang patayuan niya ng bahay, no, for temporarily, na para bang wala ka nang iisipin, mayroon kang babayaran, mayroon kang no, ang lang talaga doon, kailangan lang talaga mayroon na panghanap buhay talaga doon, kasi syempre hindi pa na-renovate talaga totally. Pero ayun, kaila ka-business ay pwede na yung puntahan doon, pwede nang umpisahan kung gusto, So dito kay Sir Raul, napakaswerte niya at napabilang siya, nabigyan ni ka-business ng biyayang na ito, na alam naman natin, no, bilang isang artista, hindi naman lahat ay pinapalad, no, hindi naman lahat din ay di sinuwerte, kumbaga sa ganyang na nandyan ka sa pagiging isang artista, no, hindi habang buhay na kumbaga nasa taas ka lang, nandoon ka lang sa taas, no. Mayroon din talagang panahon na talagang kumbaga mapunta ka sa level na talagang walang-wala rin. Hindi lang naman si Sir Raul ang napapanood natin na ganyan nangyari, no. Marami tayong artistang nakikita, no. Yung iba nagbablog na lang, yung iba nagninegosyo, yung iba naglalako, kumbaga diskarte nila sa buhay yan, no. Kahit isa silang artista, kailangan pa rin nila dumiskarte, kung hindi katulad ni Sir Raul, no, siguro hindi siya pinalad sa pagiging isang artista at naging ganyan ang pamumuhay niya. Pero hindi natin masasabi na hindi maganda ang buhay niya, kasi at least marunong siyang dumiskarte, mayroon siyang pinagkakakitaan, mayroon siyang negosyo, mayroon siyang nilalako, no, para sa pang-araw-araw nilang
magpamilya, no? Hindi lang siya umasa doon sa tawag-tawag sa kanya ng pagiging isang extra sa sa pelikula, no? Yun ang maganda, no? Hindi niya iniisip kung ano yung dapat gawin, no? Ang kanya ay pursigihin niya ang kanyang sarili sa paghahanap buhay na hindi aasa sa tawag ng bilang isang artista. Nakita naman natin, no, nung nabiyayaan siya ng lupa ni Kabisnes, no, at ito'y naging masaya siya. May ang Kabisnes na alam naman natin na nung umpisa ng vlog ni Kabisnes hanggang yung part 1 ay hanggang sa dulo, talagang hindi ngumingiti itong si Sir Raul, no, nung nabiyayaan siya ni Kabisnes, no, at ipinakyaw pa ni Kabisnes ang lahat ng langgunisan niya, no, at hindi na siya maglalako ng isang araw, kukuha na naman siya doon. Naging masaya siya, no, nabigyan din ng blessing, kumbaga tulong doon, nabigyan ng 25 kilos rice at mga groceries, no, at napasaya, kumbaga napangiti siya ni Kabisnes dito sa ginawa ni Kabisnes, ano. So dito kay Pinuno, saludo kami sa iyo, kumbaga kung yung taong talagang nangangailangan talaga, yun talaga yung pinopokus mo. Kaya maraming nagmamahal sa iyo, no, dito sa ating Pinuno. So well, mga Kabisnes, mga kapapi, kung nagustuhan po ninyo ang aking reaction video, baki like, share at comments at subscribe ng aking munting bahay, no, at huwag po natin kalimutan i-subscribe ang Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family, at ang Siyam na Kagwang po, at ang nag-iisang kaibigan ni Papa Dins TV, si Papa Sundot TV, at ang aking mga kasamahang reaktor, sina Taong Gala, may Reactors TV, Mamplis Channel, Kalingap Turak, PLC Katangay, Analisa Reality Vlog, at MK Inday Okray, at ang inyong lingkod po nagsasabi, may Allah bless us all, at maraming salamat po sa panonood. Shoutout po sa lahat ng aking mga bagong subscribers dyan at mga nanonood. Maraming salamat po sa pag-suporta ninyo sa aking munting bahay, at hanggang dito na lang po. See you again. Bye bye.